mga taga-suporta ni Senadora Grace Poe sa COMELEC na panatilihing nakalagay sa balota ang pangalan ni Poe sa kabila ng pagbasura ng COMELEC and Bank sa inihaing mosyon ng mambabatas. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Tanging hiling namin ngayong Pasko, pangalan ni Grace Poe sa balota. Yan ang apela ng mga sumusuporta sa kandidatura ni Senador Grace Poe matapos mapagdesisyonan ng COMELEC and Bank na ibasura ang dalawang mosyon na inihain ng kampo ni Poe. Kasabay ng pagpapahayag ng naturang kahilingan, isang interfaith prayer rally naman ang isinagawa ng supporters ng senadora sa tapat ng COMELEC. Bagamat di naman na ikinabigla ng kampo ni Poe ang naging desisyon ng NBank, labis naman nilang ikinalungkot ang umano'y panggigipit sa kanila ng COMELEC. Hindi na kami nagulat sa desisyon ng COMELEC and Bank ukol sa Certificate of Candidacy o COC ni Senadora Grace Poe. Ngunit nakakabahala na ngayon nila ito nilabas. Ngayon, ang mga kawanihan ng gobyerno ay sarado na at nagdiriwang na ng Pasko. Maliban sa wala na pong Korte Suprema ngayong maghapon na ito, walang Korte Suprema bukas sa susunod na araw, sa Sabado at sa Linggo. Ang Korte Suprema maaaring sa Lunes lang, Lunes pa lang po kami makakapag-file. Tapos sinasabi po ng COMELEC kanina, 5 araw lang po ang binibigay nila sa amin dahil ang desisyon na po nila ay magiging final and executory. Sa 5 araw na yan. Alam niyo po ba kung kailan na 5 araw? Wala ngayon hanggang Lunes lang po yun. Kasama po ang holidays, kasama po ang Sabado at Linggo. Ibig sabihin, bakit nila minamadali o bakit mamadali nila? Nag-i-execute ka agad ang desisyon samantalang may karapatan pa kami pumunta sa Supreme Court. Ayon sa legal counsel ni Poe na si Attorney George Garcia, agad-agad silang hihiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema sa Lunes sa argumentong nagkaroon ng COMELEC ng grave abuse of discretion sa kanilang ibinabang desisyon na ikansela ang Certificate of Candidacy ng Senadora. Para sa kampo ni Poe, bukod sa panggigipit, isang pahirap din sa kanila ang dalawang magkahiwalay pa na desisyon ng COMELEC sa mga kaso ng Senadora. Matagal na po namin kine-question, hinihiling sa kanila. Pagsamahin na lang sa isang desisyon. Alam niyo po, 2 ginawang desisyon. Ano ibig sabihin nun? 2 beses po kami pupunta sa Korte Suprema na mag-file ng petisyon. At nangangahulugan din po, 2 beses kami kukuha ng TRO. Ano ibig sabihin? Pag nakakuha kami ng TRO, hindi kami nakakuha ng TRO, o nakakuha kami ng TRO sa isa, pero hindi kami nakakuha doon sa isa, tanggal ang pangalan namin. Kinwestiyon din ng abogado ni Poe ang pagiging final at executory ng desisyon ng COMELEC. Base anya sa Rules of Procedure sa Omnibus Election Code, 30 araw ang finality ng desisyon ng COMELEC at hindi lamang 5 araw gaya ng palugit na ibinigay ng COMELEC para makakuha ng TRO ang senadora. Payo rin ng kampo ni Poe sa COMELEC, hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema bago mag-imprenta ng mga balota. Sa kasalukuyan po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, siya ay kandidato pa, siya ay kandidato for president pa, at ang pangalan niya ay nasa listahan pa. Bakit? Ang desisyon po ng COMELEC ay hindi final, hindi executory, hindi pwede ipatupad sa kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.